Hey guys, magandang umaga. So, it's another beautiful day to all of us. So, medyo natagalan since nung ako ay last upload, medyo busy din. So, this time, ang ituturo ko sa inyo ay more on dynamic DNS. Yan, or what we called DDNS. So, sa tutorial na ito, i-configure natin na makapag-create tayo ng isang public IP o ng isang private IP or kung saan sinasabi natin 192.168.1.1.2.2 etc. So yung private converting into dynamic na gagamitin natin yung ating external IP address to access your device. Okay? Na kahit pa siya ay mag-update ng IP privately, mananatili nyo pa rin ma-access siya. Okay? So, medyo busog pa. So, ang dynamic DNS is allows you to use or to access your device or website or even servers from anywhere in the world, even if that IP address is constantly changed or being updated. Ayan. So, yun yung pinakano ng dynamic DNS. It also allows you to overcome the issues related to dynamic IP addresses. Example nito. Halimbawa, instead na gagamitin mo yung 192.168.2.14 na ito, ang mangyayari, pwede kang gumamit dito ng iyong ginawang domain or halimbawa techguide.com. Iko-convert niya yan. So, sa halip na 2.14 ito ang gagamitin mo, techguide.com, pag i-press mo yung techguide.com na yon, yung IP address, kung saan yung private IP address, yun yung pinorward mo, yun yung lalabas dito sa iyong browser. Let's say, nasa abroad ka, halimbawa, ang pinorward mo, yung IP address ng iyong server, halimbawa, IP address ng server mo is 192.168.2.15. So, sa halip na yun ang gagawin mo, pupunta ka lang sa techguide.com, yun ang lalabas. Okay? Kung anong pinorward mo doon. Alright? So, isa sa magandang factor din ito pagka halimbawa na let's say ang iyong IP address ay dynamic, hindi static, pwede mo siyang gawin. Alright? So, ayun. So, instead yun nga, 192.168.2.15, we will use your domain na ginawa. Let's say abc.com. So, abc.com, lalabas na yung iyong forwarded na IP. So, kahit pa siya ay mag-change ng 192.168.2.16, 2.17, 2.18, ay mananatili mo pa rin siyang ma-access anywhere in the world. Alright? So, from that, kikreate tayo ngayon at papakita ko sa inyo yung IP at gagawin natin. Alright? So, in this lesson, pupunta tayo muna sa dashboard and then we will go to network and then DNS. Okay. Sa mga license, kasi ito is dami lang na kung saan pwede nating yung ating Fortinet. So, in this tutorial, may kita natin dito yung dynamic obtain DNS servers. Kung halimbawa multiple one kayo, pwede. Okay? Kasi usually, ang options natin for DDNS is dalawa. Una, gagamit tayo ng single DNS for multiple one links. Multiple. Ibig sabihin, meron kayong Globe, may PLDT kayo, may Converge kayo na nakatusok dyan sa inyong Fortinet firewall. Lalabas naman siya dito. And then second is dedicated DDNS. Dedicated lang for each one link. Ibig sabihin, si Globe may kanyang DDNS. Si PLDT may kanyang DDNS na gagamitin ninyo. And then si Converge may kanyang DDNS na gagamitin ninyo. Alright? So, in this tutorial, napakasimple lang naman ito. Usually, use FortiGuard servers. And then, type mo dito yung tawag dito yung iyong domain. Pero, usually, guys,
sa newly version, may makikita kayo dito at may makikita kayo dito na yun nga, use FortiGuard servers and then enable FortiGuard DDNS. Alright? So, gagamitin nyo yung DDNS ni Fortinet. Okay? Yun. So, mangyayari niyan is, let's say, halimbawa nun is, yung gagamitin nyo is fortiddns.com. Pwede yun. Pwede yun mo gawin. Okay? Pwede mo siyang gawin. Halimbawa, techguy.fortiddns.com. Pagka yun ang pinipress mo, ma-access mo ng iyong device na ito. Alright? Pagka siya na-forward mo. So, ngayon, DNS protocols, enabled mo dyan, and then, ito yung dynamic obtain servers, automatic naman siya dito. Kung makikita nyo, ito ano lang naman, yung pinakadami. So, kung makikita nyo, yung aking port facing the 1 is 192.162.1. Alright? So, yun. So, apply mo lang. And then, kung makikita mo, pupunta tayo sa CMD dito. Ipiping natin si 192.168.2.14. So, pumapasok siya. So, ngayon, since na-apply ko siya, kinonvert ko siya into techguy.com. Let's say, ping natin si techguy.com. Ayan. Boom. Ayun. So, nagre-reply siya. Alright? So, let's say, if pinoward mo siya dyan, ginawan mo siya ng DDNS, let's say na techguy.fortiddns.com. Let's say, ayan. So, ping, sorry pala. Ping. Yan. Ibig sabihin yan kasi, wala kasi tayo dito ng lisensya. So, nangyayari, hindi siya configured as the fortiddns.com. Hindi natin ginamit yun. Kasi, gagamitin natin, pwede na kasi natin gamitin yun, yung kanilang DDNS na fortiddns.com. Ayun. So, pwede naman mo nang gamitin yung iyong sariling domain, i-add mo lang siya doon. Alright. So, yan yung mga simple na configuration on DNS servers. Okay, take note na kung makikita ninyo, we have the primary DNS servers, secondary DNS servers. Yan, no? Diba? Nakatutok. Alright? So, yan yun. Yun usually yung ginagamit natin dito sa ating network. Pag tayo ay nagko-configure, diba? So, karamihan, di yan. Yung network natin, makikita natin dito, di ba, pag nag-manual tayo, may makikita tayo yung preferred DNS server or primary DNS server and then alternate DNS server, secondary DNS server. Dito natin ilalagay usually sa mga computers natin para doon agad tumutok yung communication. Alright? So, pagdating sa DNS. Ayan. So, ayun guys. So, hopefully may natutunan kayo about DNS servers and then I will continue again for another tutorial about Fortinet FortiGate Firewall. Thank you guys.